Game na, grabe to. Just now, breaking news, shock si BBM. Dito, pinakita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! TV Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Ayan, syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions at sa mga balitang inilalabas sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre, huwag nyo rin kalimutang suportahan ang Banateros. Ipagpatuloy natin. ito pa rin po, nagbabalita po tayo mula po sa Europa, sa bansang Netherlands, Amsterdam, dahil nandito po tayo para sa pagbisita po ng mga magkakapatid na mga Duterte, ay tayo po ay pupunta doon at susubukan natin makakuha ng mga bagong scoop sa ating mga Duterte, sa ang kanilang mga anak ni Pangulong Duterte. Ngayon, eto na, pag-usapan na ho natin. Alam nyo, mainit na issue ito ha. Ito pong patuloy na nadidiscover ni Marcos, na ngayon lang niya nadidiscover, no, sa loob ng 3 years, no, para ngayon niya lang naramdaman yung mga hindi maganda nangyayari. Ibig sabihin kasi noon, pag mga ganyan, hindi masyadong natututukan. Kasi kung talagang may hindi magandang nangyayari nung mga nakakaraan pa na ngayon mo lang nalaman, hindi mo tinutukan yun. Pero kung tinutukan mo yan, hindi hahaba yan eh. No, yun yung naging pagkukulang. Hindi ko talaga maintindihan, mga kababayan. Ano? Presidente ka, wala kang kaalam-alam. Ano nangyari sa'yo? Ay, nako. Yan ang mahirap, kaka-party. Party ka kasi ng party dyan sa Malacanang eh. Ngayon, after 3 years, saka mo marirealize, sasabihin mo pa na useless. Sa totoo lang, alam mo, Mr. Marcos, ikaw ang useless. Hindi, that's the truth. Huwag na tayong magmaang-maangan. Ikaw talaga ang walang silbi. Yun ang totoo. Hindi kasi para ka nangyari siguro nito. Parang siguro inutos niya lang ng inutos, inasa niya sa ibang tao. 'Di ba mahirap talaga yung ganyan? Kung yung ibang tao yung paghahawakin mo, magtatalaga ka sa ganito, o ikaw nang bahala diyan. O, kung ano mga ano diyan, ikaw na. Kasi sa negosyo, sa isang negosyo, ikumpara natin to sa isang negosyo, kailangan hands-on ka diyan. No, lalong-lalo na kung nagsisimula ka. Hindi pwedeng kukuha ka kaagad ng tao. Kukuha ka ng tao, kukuha ka ng katiwala, magtatayo ka ng negosyo, tapos hindi mo asikasuhin. Kasi hindi mo alam magiging kapasidad ng taong iaano mo eh. Ilalagay mo dyan eh. Mas maganda yung ikaw yung nag-hands-on, yung ikaw mismo ang humahawak. Kung kinakailangan nga ikaw mag-serve, pati na ikaw eh. 'Di ba? Ikaw na din ang magluto. 'Di ba? Hindi pwede sa isang kainan na. Kaya magkatayo ka ng kainan. Hindi pwedeng iasa mo sa ibang tao. Kasi syempre pag inasa mo sa ibang tao, kuwari sabihin mo, ganito gawin mo, sigurado ka bang susundin nila yun? Di ba hindi? Eh lalong-lalo na, di ba? Pag sa ganyan, may perang mga nai-involve. Hindi lang basta-basta pera, malaking pera. O kaya ngayon talaga magkakaganyan. Pero kung naging hands-on siya, binantayan mo, ikaw na mismo ang naging hands-on sa sarili mong negosyo. Kahit sabihin mo, sige may mga tao ko dyan, pero tinututukan mo sila, hindi makakagawa ng mga kagaguhan yan. Di ba? Useless ka. Ikaw ang presidenteng ewan ko, nagmalaki na merong 5,500 na flood control, tapos biglang pupunta ka ngayon, sasabihin mo wala pala. Hindi ba? Gago! Hindi, ayun talaga yung isa sa malaking kahihiyan na nangyari sa kanya eh. Yung flood control project na yun na sinabi niya sa mga tao, mantakay mo sa zona mo, no, is sinabi mo, meron tayong 5,000 flood control na ayos na. Siyempre expected ng mga tao, yes, hindi nababaha. Siguro kung nagawa niya yung 5,000 na yon at hindi na nabaha, hindi magiging issue yan. Kaso nga lang, ang nangyari, nabulilyaso, no? Binaha. Kumbaga, ang nireport sa kanya, ayos na. Diba? Kumbaga, ayos na po. Kasi hindi niya alam eh. Hindi niya alam kung ayos na o hindi eh. Kumbaga siguro, naging basihan niya lang is yung sinabi sa kanya, yung nireport sa kanya na ayos na.
Madali lang naman magsalita ng ayos na. Ang tanong doon, binisita ba? Sana, binisita, tinignan, ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga ang ginawa nyo dito? O magkano ang ginastos nyo rito? Dapat ganun. Yun ang hands-on. Kasi kung sasabihin, kung aasa ka lang sasabi, report mo sa akin yan. Ano nangyayari? Okay na po to, matatapos na po to bukas. Tapos pagdating na zona, okay na po, tapos na, pwede nang isama sa zona to. Nagawa na. Ang nangyari, nagbahaan. 2024, 2025, bumaha. Yun. Diba? Yun dahil hindi ka naging hands-on. Diba? Dapat naging hands-on. Hahawa ka kahit sabihin natin, presidente, maraming iniintindi yan. Yes! Maraming iniintindi, maraming pasanin ng isang presidente talaga. Unawa natin ang kilos niyan. Pero, mas maganda kung mga ganyang klase, no, is kinikilusan din. Minomonitor din. 'Di ba? Kasi kumbaga pinapangako mo na sa taong bayan 'yan eh. Kapag nagkaroon ng butas 'yan, sa'yo tatama 'yan. Kung ano yung kapalpakan na gawin ng mga tao na aatasan mo, sa'yo tatalbog 'yun. Katulad ngayon sa kanya tumalbog. 'Di ba? Saka nakakita ng presidenteng ganun. Hindi, alam mo, eto, ganito lang yan eh. Okay lang naman sana eh. Okay lang sana kung ma-realize mo ngayon. O bakit wala itong mga to? O bakit ganito ito? Palpak ito yung mga useless, bla 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 bla, ganito, di ba? Okay sana yan eh. Okay sana yun. Ang problema kasi, nagbida-bida ka. Nagbida-bida ka nung mga nakaraang taon at sinasabi mo, ito accomplishment, ito ganito, may flood control, maraming accomplishment, may ginawa, may build better more ka pa, mga paiwan ko kung anong pautot mong ganyan-ganyan. Tapos, ngayon sasabihin mo, useless. Wala pala yung mga project na yon. And hindi lang ngayon yan. Kumbaga parang kwentong barbero. May pinunta ka pa no isang araw na kesyo, I'm angry, may paganong-ganong ka pa. Sino ba ang presidente? Sino ba ang may hawak sa sekretary ng DPWH? Di ba ikaw? So ito ka na naman. Sasabihin mo, useless. Baka hindi kaya, sir, ikaw ang useless? Ikaw ang useless na presidente. Kinakausap mo ba yung sarili mo? Hindi to. Baka naman sa sobrang, alam mo na, di ba? Sobrang tama mo. I mean, sobrang correct ka. O, di ba? Kinakausap mo na yung sarili mo. At sinasabi mo na, useless to mga to. Mahiya naman kayo. Hindi kasi yung una, yung sinabi mo sa zona, mahiya naman kayo, medyo nag-U-turn yun eh. Pumunta sa'yo. Ito naman, useless, nag-U-turn na naman. Sabi, sa'yo din yan. Diba? Kasi sabi ni Sir Banat Bay, lahat na sinabi niya talbog sa kanya. Loko talaga to si Sir Banat Bay. Ewan ko kung anong meron ka, Mr. Marcos, at tila yung karma ay masyado mo nang inangkin. Ito. Gago! Hindi na namigay. Lahat na ata ng kapalpakan, lahat na ng disaster sa bansa natin, inangkin mo na lahat. Kasi katutusin sinasabi ko nga kanina, hindi niya pwedeng isisi yun sa mga inatasan niya. No, hindi niya basta pwedeng isisi. Yes, malaki pagkakamali nung mga yun. May ginawang kalokohan yung mga yun. Kung talagang may ginawang kalokohan yung mga yun. Diba? Kumbaga, ang meron din malaking kasalanan, syempre siya din. Kaya nga sinasabi ko kanina kung naging hands-on siya sa lahat ng mga bagay-bagay, kahit na sabihin nating busy ka, walang mangyayaring ganyan. Kasi para sa taong bayan naman yung ginagawa mo. Gaya niyang flood control. Kaya nga ginagastosan yan. Kaya ka nagtalaga, kaya pinagawa yan para ang mga tao ay hindi na masalanta ng baha. Dahil talagang napakalaking problema yung baha na yan. Dahil isa rin kami sa nasalanta ng baha. Halos etong ibaba namin, halos talagang lubog sa baha to. Halos lahat kami nasa taas lang. Hindi kami bumababa. Problemado nga kami kung paano kami tatae. Hindi. Joke lang. Ayun. Kumbaga inasahan ng mga tao. Para sa mga tao naman yun Kailangan naging hands-on siya. Yun ang naging kulang sa kanya. Yung pagtutok sa mga tao. Masyado siyang nagtiwala sa mga taong nasa paligid niya. Doon siya sinamantala. Yung pagiging maluwag niya. Yun ang lahat. Gusto mo kantahan kita na share na lahat. Daniel Padilla. Yung kanta ni Daniel Padilla ba yun? Pambira ka Hindi.
Alam mo ito kaya nga minsan na ito mga nakaraang araw bumabanat ako doon sa mga vlogger na tanso. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga vlogger na tanso, wala talaga silang mai-content sa'yo. Yung mga loyalista mong mga vlogger, wala silang mai-content tungkol sa'yo. Wala silang mga argumento about your accomplishment, why na hindi ikaw ang may kasalanan, hindi kanila kayang ipagtanggol ng merong lohika. Di ba? Etong mga vlogger ni Marcos, ang alam lang, abangan ang mga video namin. Mga Duterte supporter, abangan lang ang mga post namin, abangan lang si BP Sara Duterte kung ano masisira nila kay BP Sara Duterte, kung ano mabababoy nila kay BP Sara Duterte. Walang lohika yung kanilang mga argumento. Puro na lang, si Banat Bay, bayad bay. Ano ngayon? I mean, anong argumento mo para masabi mong, wari, bayad ba? Di ba? May mga ganyan. Dapat magbibigay ka ng argumento mo Kasi ganito si Banat ba? Kasi ganito ginawa niya. Kasi ganito. Di ba? Para mapatunayan natin. Halimbawa nag-akusa ako na antangan ninyo, tambobo ninyo. Talaga naman, bakit? Pinipresenta ko sa inyo ngayon na itong mga vlogger ni Marcos, wala talaga silang argumento, wala silang lohika, wala nga silang maipakita na depensa doon sa mga akusasyon ng mga ibang tao o mga kritiko kay Marcos. Kumbaga para sinasabi ni Sir Banat Bay dito, hindi nila kayang ipagtanggol na kumbaga merong bakit ito naman yung ginawa niya, ganto, ganyan. Kumbaga mas lamang para sinasabi ni Sir Banat Bay, parang mas lamang yung naging kapalpakan. Parang wala silang maisip na pwedeng idepensa, no? Ibig sabihin, wala sila, they are useless, senseless, wala silang kwenta. Ngayon, pinapatunayan ko sa inyo, nabobo, tanga talaga itong mga animal na to. Sila naman, wala lang. Basta lang. Kasi nga po, again, naman po sila seryosong mga vlogger. Sila po yung mga vlogger na yung taga-kanto lang. Di ba? Alam mo yun, yung vlogger lang na nakadampot ng cellphone, tapos nagsimula na mag-vlog, tapos nakita ng amo nila na gusto maging presidente, binabayaran na sila ngayon, di ba? Kesa sa tumambay sila, magiinom-inom sila, manlalaki sila. Kasi mga hindi ko maintindihan, mga lalaking may ahit ang mga kilay. Saka nakakita lalaki may ahit ng kilay. Saka nakakita sino ba yun? Mga lalaki na ewan. As in, ang tapang-tapang ko pero alam mo namang namamakla. Hindi mo talaga maintindihan kung anong klaseng mga tao itong kinuha ng administrasyon nito para lang talaga mambuisit. Alam mo, perfect example niyan, si Claire Castro. Si Claire Castro halata naman kinuha lang siya para talagang itroll ang mga Duterte. So akala siguro nila pag tinroll nila si BP Sara Duterte o pag tinroll nila mga Duterte, ang gagawin lang ng mga Duterte vloggers ay kung hindi depensahan si Vice President Sara Duterte. Ang hindi nila maintindihan, the Vice President doesn't need to be defend basta ganun. Pero ako halata ko naman yun kay Claire. No, talagang parang kinuha naman talaga siya para umatake lang sa Duterte. Kasi nakikita mo naman kapag ibang topics, parang hindi siya interesado. Pero kapag ibang topics talaga tungkol sa mga Duterte, ayan, diyan buhay na buhay. Tsaka talagang puro Duterte laman ng bibig niya rin. 'Di ba nakikipagbakbakan siya kasi dapat bilang spokesperson ng Malacanang, ng palasyo, dapat ang sinasabi mo is yung mga achievement ng Pangulo, kung ano ang mga gagawin ng Pangulo, ganito, ganyan. Hindi para umatake sa mga Duterte. Diba? Although, sige, may pagtatanggol mo kasi dyan ka nagtatrabaho, dyan ka naglilingkod, pero hindi yung as in 100%. Kasi ang nangyayari kasi nakikita natin, hindi lang naman ako nakakikita kahit yung mga tao nakakapag-comment 100% talaga. No? Na 100% na inaatake niya yung mga Duterte. Talagang banat dito, banat doon, banat siya ganyan. 'Di ba? Kumbaga malayo sa pagiging spokesperson. Kaya nga minsan naiisip ng iba, ganun ba yung sinasabi ng presidente? Yun ba? Kasi kung ano yung sasabihin ng presidente at ipararating sa tao, yun yung sasabihin ng spokesperson. So masasabi kayo ng mga taong nakakadinig sa sinasabi niya na, yun ba yung sinasabi ng Pangulo? Na atakihin ng mga Duterte. 'Di ba? Kasi ganun ang pagkakalinaw sa spokesperson Kailangan yung achievement, kung ano yung plano sa atin, kung ano yung plano niyang gawin, yun ang dapat malaman. Hindi kailangan na depensahan si BP Sara Duterte. You know why? Kasi kayang-kaya niya.
Kayang-kaya niyang depensahan sarili niya. At the same time, hindi na kami kailangan na depensahan siya kasi yung mga tao, alam nila yung obvious. Nakikita naman nila yung kapalpakan ng sinasabi ni Castro, ni Yusek Castro, o si Claire Castro. Alam nila, hindi na kailangan ng vloggers. Yun ang kinamalian nila. Ngayon, yung mga kinukuha naman ng administrasyon nito na para mambash ng mga kapwa vlogger para mambash ng mga Duterte vloggers, wala naman silang mga utak. Wala naman din silang matinong, alam mo yun? Nag-iisip. Ewan ko kung may pinag-aralan ba yung mga yun o... Hindi kasi ayoko sanang ganunin yung may pinag-aralan kasi may matalino naman kahit walang pinag-aralan I mean tama hindi yun. nagpasok sa school. May mga matatalino, merong street smart na tinatawag sila. Yes. Wala nang ang pinag-aralan, hindi pa street smart. Talagang nadampot mo sa kanto na Totoo yan hindi naman lahat ng may pinag-aralan marurunong talaga. Talagang kalimitan nga yung mga hindi masyado sa pinag-aralan is mas marami pang alam 'Di ba? Inuman na alam mo yung opinionated. Minsan nga mas matalino pa yung mga nakikipag-inuman kaysa sa kanila Sa inuman kasi madalas ko makakita yung mga nagdedebate, no? Pumunta kayo sa mga inuman, minsan may mga logic pa yung ibang tao doon. O di kaya pumunta kayo sa mga barbero, sa mga barbershop, yung mga usapan doon. Minsan mas may logic pa dito sa mga vlogger ni Marcos. Ay, mga barbero. Mas masarap makipagkwentuhan sa mga barbero Pero minsan na natin kwentong barbero. Pero mas masarap makipagkwentuhan sa barbero para mas marami siyang alam. Yung totoo. Ito na lang halimbawang useless. Paano mo ngayon niya madidepensa? Mismong si Marcos sinabi niyang useless. Sino bang presidente? Di ba? Sino bang may sasabihin na naman ng iba, argumento na naman ng iba. Kasi hindi panahon ni Marcos yan. Panahon niya yan nung mga nakarang administrasyon. Hanggang sinisisi nga, umabot na hanggang kay Gloria. Ay, totoo yan. No? Sa lahat ng mga nangyayari ngayon, meron nga sa mga Duterte, dahil daw sa kapabayaan ni Tatay Digong yun. Alam nyo ba nung panahon ni Tatay Digong, hindi naman nagbabaha? May mga malalakas na bagyo nun pero hindi nagbabaha. Bakit ngayon bumabaha? O pagpalagay natin, sige, may naiwan si Tatay Digong na ganung problema. Siyempre bilang presidente na pumalit, kung ikaw gusto mong ayusin yun, aayusin mo yun. Kaya nga ito gumawa na ng di ba pinagawa pinaayos yung flood control project na yan kung nandoon yung problema sinasabi. Ang problema, bakit hanggang ngayon hindi ginawa? Bakit hindi naging maayos? Bakit nagbaha? Sa loob ng 3 taon na yun, hindi inasikaso. Yung ngayon lang aasikasuhin. Diba? Kung nagtalaga ka ng gano'n na sinabi mo na, ayusin yan. Kung ano yung inan ni PRRD dyan, yung mga naiwan dyan, baka magbaha. Aasikasuhin yun. Diba? Binigyan na natin ng dahilan yung mga nagsasabi na si PRRD daw. No? Yung may gawa niyan. Kasi may panahon pa. May panahon pa para asikasuhin yan. Kaso nga lang, ang nangyari, palpak yung mga tinalaga. Diba? Palpak yung mga kumbaga nagbuhay hayahay lang. Kaya ganito yung nangyari. Tapos pumalpak ng ganito, isisisi sa mga Duterte. Natapos na yung termino ng PRRD. Wala na nga dito sa Pilipinas si PRRD. Siya pa sinisisi. Lahat ngayon, sinisisi na except yung sarili Oh. Di ba? I mean, sandali. Oo, may mga mali ang past administration. Lagi naman yan. Hindi perpekto yan. Yes, laging totoo yan. Hindi natin nililigtas ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam natin, may mga pagkakamali din si PRRD. Wala tayong sinasabing perpekto. Pero ang maganda, ito'y inaaksyonan. Yes. Ito'y, di ba, kaya nga nung kay Pangulong Duterte, binanggit niya mga pangalan ng district engineer. Sino ang naglipat sa district engineer na to? Binanggit niya kahit kaibigan pa ng kanyang anak yung isa dong kongresista. Naalala niyo yun? Binanggit pa ni Pangulong Duterte. At marami talagang nasibak din nung panahon ni Pangulong Duterte na hindi kumbaga inaaksyonan agad. Ina-announce. Pero marami po kasi akong alam na sinibak noon dahil nga may mga, alam mo na, proyektong ghost project. Hindi na lang nag-iingay. Kasi, ang alam mo, si Pangulong Duterte, makatao pa rin yan Kahit po yan matapang, makatao yan. Yes. Marami po yung sinibak na mga dating kaalyado na quote-unquote pinag-resign na lang.
Pero in reality, na-booking yun, kasi nga, kahit pa paano, para hindi na mababoy publicly at madadamay pa yung buong pamilya. Yes. Binanggit niya yan sa isa sa mga kanyang talk to the people. Kumbaga yung sinasabi ni Sir Banat Bay dito is inaksyonan agad. Hindi ka tulad dito tumagal pa ng 3 taon bago aksyonan. Diba? Kumbaga nakapamuhay prinsesa at hari na sila. Diba? Sabi niya yan na pinag-resign na lang niya para hindi na madamay ang buong pamilya sa bashing ng taong bayan. Ganyan ang ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi si Pangulong Duterte na nagsalita, useless, wala namang kwenta ito mga ito. Tapos wala ginawa. Dapat talaga kasi ang hinahanap dito yung action agad. Kung talagang napatunayan yung mga taong yon na may pagkakasala na ginagawa talaga o banggitin, tanggalin na yan. Kasi hindi na para pagtagalin yung mga yan eh. Kung meron silang nagawang ganyan, kasi malaking kasalanan yan. Panloloko sa mga tao yan, hindi lang sa Pangulo, panloloko talaga sa taong bayan yun. 'Di ba? Yun yung action. Kung hindi man matanggal, o sige, mag-resign ka na lang. At ganon, 'di ba? Atin lang, useless pala Mr. Yun yung Marcos, pinagkaiba nila ni sinasabi mo. PRRD. Useless pala na wala na mga nangyayaring proyekto. Sana na-realize mo yan, dapat ginawa mo yan first year ng iyong panunungkulan. Yes. O ano ba ang mga useless na proyekto na Yes. napirmahan, na nabigyan ng budget, Yun tapos yun. hindi Yun yung tinutukoy tumatakbo, natin. hindi na Yes. nag-i-improve o walang nagaganap doon Yes. sa proyekto na yun. Oh, yun. Dapat unang taon pa lang, ayan na, Doon pa lang kinilusan na. Diniscover mo na, Oo, inalam mo na. tama. Para yung mga susunod na taon, inayos mo na. Hindi eh. Yes. Ano ginagawa mo ngayon? Naninisi ka, Nino? Sino useless? Anong useless? Yung nakita mo dyan? Angry ka? Kanino ka angry? Hindi, eto simpleng-simple na lang mga kababayan. Eto, napaka-simple. Ang dami nang nadidiscovering ghost project. Okay. Ang dami nang sinasabing useless. Galit ka na. Pero bakit nakaupo pa yung sekretary hanggang ngayon? Na in charge sa lahat. Remember he is in charge of all the projects. Even if Naku. sabihin na natin wala siyang kinalaman sa korupsyon, wala siyang kinalaman sa approval, but the mere fact that you are the head Kailangan of that department, pinagpapahinga siya. ikargo mo kung ano mangyari sa ibaba mo. Kaya ka nga inilagay ng presidente dyan. Tama yun kasi 'di ba? May nababalitaan tayo halimbawa may mga pulis na nirereklamo. Napapanood ko kasi yun eh. May mga pulis na nirereklamo tapos sino may hawak sa kanila. Pati yung may hawak sa kanila nananagot eh. Kahit hindi siya ang gumagawa, yung may hawak sa kanila. Kumbaga kasi mas maganda is pinagpahinga muna. 'Di ba? Pinagpahinga muna, hindi na pinagtuloy-tuloy pa. No, kasi nga may mga issues na ganito. Hindi mo na siya binigyan ng hindi mo na siya pinagtuloy-tuloy sa kung anong panunungkulan yung ginagawa niya. Out that particular agency, and yet wala kang ginawa. Sino useless? Di ba? Pwede si Secretary Bunuan. Hindi, ganun lang kasimple. Panoorin natin tong balita na ito pasok. Useless o walang silbi. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 200 milyong pisong flood control project na kanyang ininspeksyon sa Tuba Benguet ngayong araw. Dagdag pa ng Pangulo, tila mag-aabono pa raw ang gobyerno dahil sa kapalpakan ng proyekto lalo't apektado rin ito ang bahagi ng Cannon Road. Dismayado na naman ang Pangulo sa nasaksihan ng flood control project dito sa Tuba Benguet dahil ang 264 million peso rockshed project dito nag-collapse ang ilalim at gilid bunsod ng sunod-sunod na bagyo at malakas na pag-ulan noong Hulyo. So very clear. Here we go again. Pang-5 na yata nating inspeksyon ito. Tingnan mo na, pang-5 inspection mo na. Hanggang ngayon. Pang-5? Anak ka ng weteng, Hindi ko gets talaga eh. I mean, pang-5 mo na to, ngayon mo lang talaga nalaman itong mga bagay na ito. And it's always the same. Tagal. Here's the problem here. Always the same. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Ayun. Useless. Hindi naman na itapon sa ilog yun, baka nasa bulsa. Nasa bulsa nila. Di ba? Nako grabe. Correct, this will cost double that. That's my top of the head estimate. Gaya ng obserbasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bulacan, parang wala raw ginawang trabaho sa rockshed na ito.
Matatandaang ito yung proyektong matagal nang ipinapa-audit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil bukod daw sa natural causes, baka dapat ding tingnan kung may construction flaws ba kaya pumapalya ang proyekto. Ayon sa Pangulo, nasa mahigit 35% ang nawawala sa mga negosyante sa Benguet kapag nagsasara ang Cannon Road. Kaya naninindigan itong economic sabotage ang anyay pangungurakot ng mga kontratista. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Dagdag ng Pangulo, mukhang doble ang kailangang gastusin ng gobyerno para isaayos ang Cannon Road. Buwelta naman ng DPWH Cordillera, tila mali yata ang nakarating na impormasyon sa Pangulo. Bakit doble gagastusin? Kasi kung tutuusin, back ano na yan eh. Back job na yung mga yan eh. Dapat wala nang gastusin dyan ng gobyerno. Kumbaga dapat nilang panagutan, dapat gawin nila yan. 'Di ba? Hindi na yung para gumastos na naman. Naturo ng Presidente ang contractor. Ang LGU, nasa DPWH Cordillera naman ang sisi. At ang DPWH Cordillera, national budget daw ang salarin. Itong kinatatayuan ko kasi bukod sa hindi raw kasama sa 264 million peso Rockshell project, taong 2000 pa nang huling naipagawa. In 2023, our office tried actually to request for augmentation fund to complete the 248 meters, but walang pundong dumating. So last year we proposed the completion of the remaining 97 meters, no, out of the 248 meters worth 240 million. Excuse me. And when the NEP came up, 100 million lang ang dumating. Samantala, nang matanong kung sino ang contractor ng rockshed, itinuro ng DPWH ang 3K Rock Engineering na nakapangalan kay Engineer Francis Cuyo na tumakbong congressman para sa Lone District ng Tumakbong Ifugao. congressman, Samantala, hindi pa sumasagot si Cuyo sa ating mensahe. Congressman na naman, no? Grabe talaga. Tapos magagalit sila kay Magalong. Hindi, nagagalit sila kay Magalong ngayon eh. Pinagtutulungan si Magalong ngayon eh. Ng mga kongresista eh. O ilabas mo ebidensya mo. Eto tumakbong congressman. Meron pa nga mamaya, ipapakita rin natin siguro yung isa pang kongresista na party list. Ang bihirang buhay. Kukulit talaga na itong mga to. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon ng video na binigyan natin na reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.